Isang impossible dream na nga ba ang pananagutan sa ating gobyerno? Nito lang Enero 2026, niyanig ni Senate President Tito Soto III ang usaping politikal matapos niyang questionin ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Binago yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Bakit tinawag ni Soto na disappointing ang ruling ng Korte Suprema? Sa video na ito, hihimayin natin ang banggaan ng dalawang sangay ng pamahalaan at kung ano ang epekto nito sa ating 1,987 Constitution. Ito ba ay hustisya o isang constitutional crisis sa hinaharap? Bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga mahahalagang usaping bayan na ibinibida natin dito sa Public Matters PH. Ayon kay Soto, ang ginawa ng Korte Suprema ay hindi lang interpretasyon, kundi judicial legislation. Sa madaling salita, parang ang mga huwes na raw ang gumagawa ng batas na dapat ay trabaho ng mga mambabatas. Nag-ugat ito sa one-year bar rule at kung kailan itinuturing na initiated ang isang impeachment. Dahil sa teknikalidad na ito, na-invalidate ang reklamo laban sa Vice-Presidente. Sabi ni Soto, "It is a sad day for constitutional law." Ngunit ang tanong ng marami, pinoprotektahan ba ng korte ang batas o nililimitahan nila ang kapangyarihan ng Kongreso? Dito tayo dapat maging mapanuri. Matagal nating kilala si Soto bilang kritiko ng charter change. Pero ngayon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Aniya, kung ang konstitusyon ay pwedeng bigyan ng bagong kahulugan ng korte, mas mabuti pang amyendahan na ito ng Kongreso para luminaw ang mga rules. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Ito ba ay para lang sa impeachment rules o magsisilbi itong bukas na pinto para sa ibang pagbabago sa saligang batas gaya ng term limits? Mahalagang bantayan natin ang diskursong ito dahil kinabukasan ng ating demokrasya ang nakataya. Ang punto ni Soto, kung gagawing napakahirap ng proseso ng impeachment dahil sa mga bagong teknikalidad, baka raw wala na talagang mapanagot na mataas na opisyal. Ang impeachment ay ang safety valve ng ating bayan. Kung hihigpitan ng requirements, gaya ng pag-verify sa bawat pirma bago ang filing, posible nga bang maging immune na ang mga makapangyarihan? Ito ay isang balanseng usapin sa pagitan ng pag-iwas sa harassment suits at ang pagtiyak na may accountability ang ating mga pinuno. Sa huli, ang labanang Soto laban sa Supreme Court ay hindi lang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa integridad ng ating mga institusyon. Kayo, mga Kapilipino, sang-ayon ba kayo kay Soto na dapat linawin ang konstitusyon sa pamamagitan ng tsa-tsa? O sapat na ang desisyon ng Korte Suprema para protektahan ang ating mga opisyal laban sa politika? I-comment ang inyong saloobin ng may respeto sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga malalimang pagsusuri. Hanggang sa muli, ito ang inyong boses para sa katotohanan.